Online bantay lakbay at offline biyaheng ayos ating kumustahin kasama si Communications and Commuter Affairs Assistant Secretary Hector Villacorta ng Department of Transportation. ASEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Thank you for having me, and magandang tanghali, Yusek Marge Gutierrez. Sir, matapos po ang paglulunsad ng online bantay lakbay kahapon naman ay inilunsad ang second phase ng nasabing programa. Ano po ba ang nakapaloob dito sa second phase ng online bantay lakbay? Tulad ng sinasabi ng salitang bantay lakbay, itong first 3 days of the Holy Week ay preparasyon natin ang tinututukan para maibsan ang congestion sa ating mga terminals, land ports, seaports, and airports. At pinaigting natin yung ating communication laban sa travel scam at ibinigay natin ang Facebook page na Cybercrime Investigation and Coordinating Center -CICC, at kung ano man ang maging aberya starting tomorrow or Thursday, paki-text lang o tawagan yung aming hotline 1326 upang i-report ang mga pangyayaring di ka nais-nais. But as the word suggests, bantay lakbay, inumpisahan na kahapon ni Secretary Bautista, ni Secretary Abalos, Secretary Ivan Uy, ang pag-iikot sa ating mga congestion areas. Nag-umpisa tayo sa PITX kahapon ng umaga, nagtuloy sila sa Terminal 3, at nung hapon na ay sa North Port, sa North Harbor. So, as the name suggests, binabantayan natin dahil ang dagsa ay starting tomorrow and Thursday. We are now nearing the pre-pandemic levels of the traveling public. ASEC, maliban po sa pagpapakalat ng mga educational materials sa mga port areas at iba pa, paano po natin mas paiigtingin pa ang information dissemination drive ng pamahalaan against online travel scams sa bansa? Katulad ng ating ginagawa ngayon, all media ang ating penetration, traditional media, social media, even pamphlets and mga standees ay ikinakalat na as we speak to all the ports and terminals all over Metro Manila first and later all over the country. In-alert na natin ang lahat ng regional offices ng LTFRB, LTO, TPA, and even Coast Guard na hati ang atensyon na nandun kuminsan sa Ayungin Shoal at kuminsan naman ay tumutulong sa paglagay ng order sa ating busway sa EDSA. Sir, ano-ano po yung mga pinaghandaan ng DOTR at ng mga attached agencies nito para makapagbigay ng maayos at ligtas na biyahe sa ating mga kababayan ngayong Semana Santa? Yun ang ating inumpisahan, yung pagbibigay ng payo na kung international travel ang pakay nila ay yung pa rin 3 Okay, wala sa linya, no? Etong si ASEC, mamaya babalikan natin siya para pag-usapan. Sir, Ayan. can you hear me po? Medyo nawala po Yes, kasi yes. kayo, sir. Ayan, sir. mahina na itong baterya ng aking cellphone. As I was saying, we are having a whole of government approach, public and private sector. Andyan pa rin yung scam watch at ang mga telcos natin ay nakikiisa so that yung mga may magiging problema sa
scam ay mayroon silang dudulugan. At siyempre, papunta rin tayo sa prosecution service ng DOJ at ng PNP para tulungan tayo doon sa after scam period. Pero before scam, warning ay sana maintindihan ng tao na mas mabuti na yung magduda muna sa hindi nila kakilala. Yung bang the internet equivalent of don't talk to strangers, yung atin ay don't text or call strangers or take their call. Sa ibang usapin po, ASEC, mula sa inyong interagency meeting kamakailan para sa Semana Santo ngayong taon, natalakay din po ba ang usaping tungkol sa mga kolorum na sasakyan? Ano po ang mga hakbang ng DOTR tungkol dito? Yun nga ang ating tinututukan, maski na magkulang ang ating mga sasakyan, ay mas delikado pa rin na ang taong bayan ay sumakay sa mga hindi rehistrado. Malay natin kung talagang magaling na driver yan o kaya ay insured ang mga pasahero. Kaya ang LTFRB ay naglabas ng special permit for 1,000 vehicles to meet the expected increase in the traveling public numbers. We are now nearing the 500,000 mark for the 8-day Holy Week. Dati-rati pre-pandemic 200,000 lang ang nakakabiyahe. Pero the last 2 years, we have reached the 400,000 and we are about to breach the pre-pandemic level of 500,000 na biyahero, both international and local. And we project 600,000 travelers this Holy Week, even in the Metro Manila area alone. Okay. Mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Holy Week, sir? Thank you, Ninya, Yusek Marge. Ang paalala before Holy Week ay mag-ingat, magprepara, maging maagap, and don't forget the safety requirements of your travel so that the good motto is that you arrive alive at your destination. Thank you. Alright, ingat po tayong lahat sa biyahe. Maraming salamat po sa inyong oras. Communications and Commuter Affairs Assistant Secretary Hector Villacorta ng Department of Transportation. Thank you, Ninya. Thank you, Yusek Marge.